Good morning, mga kababayan, mga kapaps. Narinig niyo po ba yung viral ngayon, mga kababayan? Ito sinabi ni Jaime Lacson ba yun o Marcos? Matino ba yung pag-iisip ng mga kababayan na sasabihin mo na yung kapatid mo nagdodroga, pati asawa mo nagdodroga, pati anak mo nagdodroga, pati pamangkin mo inayaya mo magdroga? Ano ba klaseng pag-iisip yan si Aimee? Marcos ba yon o Lacson? Bakit gano'n na lang siya magsalita, mga kababayan? Wala na sa hulog, wala na sa tama, mga kababayan. Kaya wala nang kakwenta-kwenta ito sa Aimee. Kaya dahil sa ambition, dahil sa inggit siguro, inggit sa kanyang kapatid, kung ano-ano na yung kanyang mga pinagsasabi, mga kababayan. Kaya wala na sa hulog, mga kababayan, wala na sa tamang pag-iisip ang taong ito, mga kababayan. Kaya dapat natin itong itibang ang mga sinasabi ng isang taong hindi maganda. Kapatid mo, tapos ginaganyan mo. Hindi na klaseng tao din si Aimee. Wala na sa tamang pag-iisip, mga kababayan. Dahil sa gusto lang, sa ambition niya na siguro maging vice presidente ni Sara Rustay, kaya ganun-ganun na lang ang kanyang pagsisip sa mga Duterte, mga kababayan. So nakakalungkot lang itong Aimee ito. Nasira na ang buhay dahil sa pagsuporta sa mga Duterte imbes na suportahan ng kanyang kapatid. Tapos panay sinasabi na tatay niya Marcos, pero wala naman siya gawa. Ganyan naman siya, mga kababayan. Nakaka-irita, nakakapikon, nakakainis at nakakagalit na ang ginagawa ni Aimee Lacson ba yun o Marcos. Kaya marami na tuloy ang nagdududa sa kanya, mga kababayan, dahil sa kanyang mga ginagawa, dahil sa kanyang hindi natin naintindihan itong Aimee, no? Dapat siguro to psychiatrist na to si Aimee, sabay sila ni Sara Rustay. Baka may tama na tong utak ng mga ito, mga kababayan. Isipin mo, inaalok yung anak mo ng kanyang tiyuhin, pati kanyang asawa, pati kanyang mga anak. Matino ba yung pag-iisip mo? Hindi yung matino ng pag-iisip, mga kababayan. Yun ay baka may galit siya, sobrang galit niya sa kanyang kapatid, o sobrang inggit niya sa kanyang kapatid. Gagawin niya ang lahat na masira lang ang kapatid niya. Gagawin niya lahat na siya ang mabait, na siya ang mabuti, wala siyang ginagawang masama. Ay Aimee, tingnan mo muna sa salamin ng sarili mo at ang mga kinakampihan mo. Tingnan mo ang kanilang mga ginagawa, kung tama ba yan o hindi. Rally kayo ng rally dyan ng transparency. Transparency ba yan si Marcoleta? Aimee, tama ba yung kanyang salin? Tama ba yan? 58 million tapos bubastos ng 112 million. Tapos sasabihin niya sa kanyang interview marami siyang kaibigan, o di sinungaling. Tapos Escudero naman, mga kababayan, Aimee Escudero naman 118 million lang ang salin niya. Yan ba yung may transparency? Tapos nakabili ng $1 milyong na sing-sing para doon sa asawa niya. O nasaan ang transparency doon? Aimee. Yan naman si Joel Villanueva. Alin ang transparency doon? Aimee. Na-quit yung kaso niya doon sa ombudsman. Wala man ng
paalam sa mga taong bayan kung anong ginawa. Di ba, I mean, ano ang transparency doon? Kaya rally ka ng rally. Ano-anong pinagsasabi mo sa pag-upo pala ng kapatid mo, sama na ng loob mo. Ganyan na ganyan ka. Ano ba klaseng ugali mo? Yun talagang ano na eh, yung dugo hindi na sa'yo na laytay atang ano, Marcos nga, talagang lakson ka. Traidor, traitor ka, I mean. Ibang klase ka tao. Dapat hindi ka nanalo. Binoto ka pa naman kahit pa paano, binoto ka pa rin ng mga realista. Pero siguro sa susunod na eleksyon hindi ka naman nanalo. Kasi ganyan ang ugali mo. Hindi ka na maintindihan dahil sa gusto mo lang mabango sa taong bayan. Gusto mo lang mabango sa mga Duterte, kaya mo ginagawa yan. Ibang klase ka. Wala kang kakwenta-kwenta klaseng kapatid. Mga kababayan, please comment down below dyan. Please like and share para dumami naman pong ating community. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong time, sa inyong panonood sa ating munting vlog. Kaya mga kababayan, don't forget to subscribe. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inyong panonood. Maraming salamat po. God bless us all.